Hello Team Chalmers and Z! Dahil magbabalik eskwela na nga next week, ay nag-aayos na nga ako ng classroom ko at kasama ko ang dalawang mababait kong mga Junakis na sila Chalmers at Z. Pati na rin ang pisang ko na si Raven na tinulungan ako sa pag-aayos. Hindi naman ka-actually ganun kadumi yung room dahil nililinis naman ito ng mga custodian dito during summer break. So technically, nag-aayos-ayos lang at dinedecorate lang namin ang classroom. Pero habang pinapanood nyo kami sa pag-aayos ay hayaan nyo i-share ko sa inyo kung bakit ito ang profession na napili ko. Although teacher naman din ako sa Pilipinas, pero bakit pinursu ko pa rin ang pagtuturo dito? Bakit magandang maging teacher dito sa Canada? Okay, first, job stability and security. Siyempre, generally, teaching is a stable profession kasi hindi naman nawawalan ng mga batang gustong mag-aral at matuto, di ba? Second, career progression. Siyempre, hindi naman kung gusto mo namang tumaas din ang iyong profession or position, pwede kang mag-apply as principal or vice principal or any administrative positions basta masipag, matyaga at determinado ka. O, di ba? Then, insurance benefits. Dito sa Canada, kaming mga teachers ay nakaka-receive kami ng iba't ibang mga health, insurance, and compensation packages. For example, na-cover ng insurance namin ay dental, life insurance, medical, short and long-term disability insurance. Then, ang magandang halimbawa naman sa compensation packages ay nung nag-maternity leave ako. So, aside sa natatanggap ko na financial assistance from the government, ay sumasahod din ako at the same time sa employer ko na tinatawag na top-up, which is up to 90% ng salary ko ang natatanggap ko. Kaya nga sabi ko noon sana nag-maternity leave, ang maternity leave ko is up to 5 years. Tagal na, di ba? Then, 4 is regular breaks. Aside sa mga special holidays like Labor Day, ay meron ding winter, spring, and summer break dito na tumatagal ng ilang weeks na kung saan ay walang pasok ang mga estudyante. At syempre, kung ang mga student ay naka-break, kami ding mga teachers ay naka-break din with pay. O, diba, bongga? Sarap nun. Then next, funds or budget. Kapag may kailangan kaming bilhin para sa mga classroom namin, ay meron kaming budget na pwedeng gamitin namin para pambili or panggamit. So, halimbawa, field trips. Yan. So, may mga budget kami para dyan. So, yung sa mga food na dadalhin namin para sa mga bata. O kaya, yung sa bus na gagamitin namin, kami ang magbabayad noon. Or ang school. Or halimbawa, bibili kami ng pizza para sa movie day namin. So, sagot din yan. May budget din kami para dyan. Diba? Ang social. Then next is supply. Yes, sa supply namin, provided din na school ang laptop na ginagamit namin. Pati na rin ang photocopier. Meron din kami dito niyan. Pagpapalaminate ng mga materials namin na gagamitin para sa pagtuturo, meron din yan. Kumpleto yan. Provided nila lahat yan. And then, next is sick leave. So, sa 10 months na pagtuturo namin ay meron kaming 20 or I think 25 days, nakalimutan ko, na sick leave na pwede namin gamitin kung sakaling magkasakit kami. At kailangan namin let's say, kailangan namin mag-absent. So, hindi lang yung kami magkasakit. So, halimbawa sa pamilya namin, may kailangan kaming alagaan. So, meron din kaming ganyan. Aside doon, meron din kaming extra 2 days na personal leave. So, halimbawa, gusto namin mag-absent sa birthday, ganyan. So, 2 days meron kaming ganyan na pwede kaming mag-absent. O, diba? Pero just in case naman na hindi namin magamit lahat or hindi namin naubos yung mga vacation leave namin or sick leave namin, ay may ka-carry over naman namin yon mga natira the following year. Next is grants and scholarship. Kung gusto naman namin mag-aral ulit to help us further our education, ay pwede kaming mag-apply sa grant and scholarship ng gobyerno. And for retirement naman, syempre hindi mawawala dyan ang pension plan. And then meron din kaming CPP or Canada Pension Plan para sa allowance. And kung gusto namin bumalik sa pagtuturo ulit, pwede naman din kami mag-apply bilang substitute teacher na kadalasan ay hindi na kami mahihirapang mag-apply. Na-hire na agad kasi kilala ka na or may record ka na sa school division. And kung tatanungin nyo, last but not the least ay ang sahod. Very competitive ang sahod dito. Umaabot ng from $38,000 to $100,000 plus annually ang pwede mong maging
sahod depende sa province mo pinagtuturuan or sa school division, sa classification mo at sa level ng pagtuturo mo. Kapag sinabing classification, yan yung mga number. Let's say classification mo ba is 5, 6, 4, 7, like that. And then sa level is yung taon ng pagtuturo mo. Halimbawa, 1 year, 2 years, 3 years. Kasi every year, nagtataas or nag-i-increase yung sahod mo. Kahit na anong classification ka pa, mag-i-increase at mag-i-increase. Yun lang. Bye!